Selena's POV. Nagmamadali kaming umuwi ni Vince sa bahay. I don't know what to do. Seeing Calvin is a full crop to my life. I'm fully contented with my baby now. Tinanggal ko ang mga damit ni Vince dahil papaliguan ko na ito. Bala kasi namin dumalaw kay Chloe dahil ang tagal na rin bago kami nagkita. Simula pagbubuntis ko ay lagi siyang andon para sa akin. Pero pansamantala lang siyang tumira sa Japan at umuwi din kaagad sa Pilipinas dahil meron nga itong trabahong naiwan. Nilagyan ko ng kalahating tubig ang bathtub na sasakto lamang pampaligo ni Vince. Mommy, I can make bubbles. Napangiti naman ako sa anak ko at marahang hinagod ang ulo nito. Sige nga, patingin. Pinagkuskus naman ito ng 2 palad at dahang-dahang hinipan ng mga palad kaya may lumabas sa malaking bula. Wow, ang galing! Nagpapa-impress ang mga tingin nito sa akin, kaya pamalakpak ako at hindi maiwasang tumawa. Masaya ako dahil nabigyan ako ng anak na katulad ni Vince. Sa lahat ng oras, siya nagpapasaya sa akin at nakakapawi ng pagod ko. Pero meron akong malaking problemang kinakaharap ngayon. Hindi ko kayang itago kay Calvin ang tungkol kay Vince. Ano mang gamit kong pagkatago ay malamang sa malamang ay malalaman niya pa rin ito. Mommy, I smell like a girl. Reklamo nito. Matapos ko siya lagyan ng strawberry shower scent gel. Kahit anong anggulo, ay kuhang-kuha nito ang itsura ni Calvin. Ultimo pagkunot ng noo at pagtawa. Ayaw mo ba sa scent ko? Naglungkot-lungkutan ang mukha ko. Pinasadahan muna ako ng tingin ni Vince at muling inamoy ang sarili bago tumango. Okay, Mommy. I like your scent. Salita nito at halatang napipilitan lang at hindi na mapigilan pagmapalabi. Kaya agad kong pinisil ang kanyang pisngi at inalabas siya sa banyo. Saka ko pinunasan at binihisan. Mommy, where are we going? Tanong nito. Napatingin naman ako sa kanya dahil pamilyar ang tono na kinakanta niya. Natawa naman siya ng bahagya ng maalaala. Nga si Dora the Explorer nga pala iyon. Nung kanyang pinagbubuntis pa lang si Vince, buwisit na buwisit siya dito dahil paulit-ulit ang tanong at panay ang gala. Nagtaka naman siya dahil alam ito ng anak. Hindi kaya nanonood ito ng Dora. Pero, let's go na po. Hindi lang siya ni Vince, mabuti na lang ay bago niya ayusan ang anak. Ay nakaprepara na ang kanyang sarili at ready to go na. Pagpatak ng 12:30, ay kinuha na niya ang kanyang coat. Napansamantala niyang isinabit sa kanyang swivel chair. Hindi pa man sigurado sa bagay na gagawin niya, ay kakapala na niya ang kanyang mukha. Nagtungo siya sa bahay ni Lee at nagbabaka sakaling makita doon ang kanyang asawa. Gusto niya makahingi ng tawad sa kanyang nagawa at muling humingi ng second chance. Nakita ko naman ang isa sa mga kasambahay nila Lee na si Manong Sario na nagtatapon ng basura. Kaya agad akong bumaba ng kotse at lumapit dito. Manang, Diyos ko Mariosep. Gulat ang napalingon sa akin na matanda at hawak pa ang dibdib habang nakatingin sa akin. Napatawa naman ako at hinawakan si Manong Sario sa balikat. Nandyan ba sa loob si Lee? Pakisabi naman po, andito ako. Gusto ko lamang po siya makausap. Magalang kong sabi sa kanya. Ay nako, kakaalis lang nila ni Lee. Kasama si Vince. Hindi ko alam kung saan sila pupunta. Pahayag naman ni Manang. Napakunot noon naman ako. Well, who's that Vince? I need to find out. May I know who's Vince? Tanong ko muli. Hindi ko alam pero lumakas ang pintig ng puso ko. Si Vince, yung anak ni Ma'am Lee. Nako, napakakulit na bata nun. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Manang. May anak na si Lee. Tanong ko sa aking sarili. Manang. Naputulan sasabihin ko nang biglang may tumawag kay Manang. Kaya nagpaalam na din ito at pumasok sa loob. This can't be. There's a high possibilities that I own that child. Dala ko nakaangkin kay Lee bago ito tuluyang umalis. One thing is for sure. I have to know more about Vince. Napabalikwas ako ng tayo sa sinabi ng private inspector na meron nga raw anak si Lee na nagngangalang Vince
at 3 taong gulang. I need to talk to her. There's a high possibilities Vince is my son. Dali-dali kong pinaharurot ang kotse, saka nagtungo sa bahay nila Lee at huminto sa kabilang bahay upang hindi nila mapansin. May dumating na kotse at pumarada sa harap ng kanilang bahay. Lumabas naman yung lalaki at pinindot ang doorbell. Wait, is that Lester? Bumukas ang gate at lumabas ang isang napakapamilyar na babae at isang batang nagtatalon kay Lester. Maybe he's Vince. Pero bakit si Lester? Pinagmasdan ko pa silang masayang nag-uusap at hindi nagtagal ay kinarga ni Vince yung bata at pumasok sa loob. Hindi ko namalayan. Nakakuyom na pala ang aking kamao at hindi napigil ang pagsusuntukin ang manibela sa sobrang galit. I gritted my teeth at saka humarurot ng alis. Hindi ko inaasahang dadalo si Lester ngayon dahil marami nga itong ginagawa sa trabaho. Laking pasasalamat ko nga dito dahil siya ang gumagabay kay Vince tungkol sa mga boy staff dahil wala man akong kaalam-alam doon. Napadalaw ka, bungad ko sa kanya pagkabukas ng gate. Dali-dali namang lumabas si Vince sa bahay at kinulit na naman si Lester. Wala, namiss ko lang kayo. Binuhat niya si Vince at inayaw ko naman siya pamasok sa loob. Katatapos ko lang magluto ng lunch, kaya dito ko na rin siya papakainin. Mi, ang sarap mo talaga magturo. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Nakaka-flattering, ang sarap pakinggan at nakakataba ng puso. Daddy, napatayo kami ni Lester nang biglang sumigaw si Vince, kaya agad kami nagtungo sa kanya. What happened? Tanong niya. Are you okay, baby? Nag-alala ko ring tanong. Pero nakahinga naman kami ng maluwag nang ngumiti ito at makita naglalaro lang pala at gustong isali si Lester. Lumuhod naman ako sa kanya para magkapantay kami. Next time, lumapit ka na lang sa akin o kaya kay Lester. Hindi yung sisigaw ka na lang bigla dahil nanervyos ako sa'yo. Tumango-tango naman ito sa akin. Iginiyo ko siya palabas ng bahay at nagtungo kami sa garden. Daddy, let's play toy gun. Sabi ni Vince kay Lester at hinila ang kamay ni Lester para tumayo. Vince, I told you, call him Tito Lester. Pinalakayan ko siya ng mata at tumalakip-kip. Natahimik naman si Lester. Hindi ko maiwasang maipikit ang aking mata at dahan-dahang tumingin kay Lester. I told you, me, it's okay. He gave me an assurance smile. Nahihiya rin kasi ako pag tinatawag siya ni Vince ng daddy. Sobrang dami na niyang naitulong sa amin. Hindi naman ako nahihiya dahil sa hindi siya totoong daddy ni Vince. Pero ayoko lang masana yung anak ko na laging andyan si Lester para sa amin. Dahil dadating ang panahon ay makakatagpo ito ng babaeng iibigin. Pero wala rin ako magagawa kung iyon ang gusto niya mangyari. Kahit hindi ako sang-ayon, ay wala rin ako magagawa kundi ang maging masaya para sa kanya at sa anak ko. Agad na napangiti ang dalawa. Inilabas ko ang cellphone ko at kinuhaan sila ng litrato. Masaya sila nagbaril-barilan. Minsan pa nga ako ang ginagawang taguan ng dalawa. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil sa sayang nakikita ko sa mukha nilang dalawa. Am I ready to love again? Excited kami nagayak ni Vince dahil papasyal naman siya ni Lester sa may zoo. Nilagyan ko siya ng kulon at pulbo saka pinaghahalikan ng kanyang lieg. Hindi ito umaangalo kahit tumanggi dahil siya lang daw ang baby ko. Lee, napatingin naman kami nang biglang pumasok sa pinto si Lester na may ngiti sa labi at may bitbit na malaking paper bag. I have something for you. Masayang sigaw ni Lester. Kaya agad na tumakbo sa kanya si Vince at hinagkan siya. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti sa ginagawa nila. I just feel relieved na kahit hindi nagabayan ni Calvin si Vince, ay andyan si Lester para suportahan at iparamdam sa kanya ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga ng isang ama. At syempre, meron din si Me, sabi nito, at saka itinaas-taas pa ang magkabilang kilay. Kunyari na siyak ako at napahawak pa sa aking dibdib. Thank you, D.
Thank you for everything. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Nilapitan ko na rin ito at niyakap ng sobrang higpit. Mami, how about my hair? Tanong ni Vince. At kung ano-ano ang ginagawa sa buhok niya. Nilapitan ko naman ito at masuyong hinagod ang kanyang buhok. Napatingin naman ako kay Lester na maramdaman ko ang kanyang kamay na pumipigil sa pagsuklay ko sa buhok ni Vince. Nagtataka naman akong tumingin sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Sa halip ay inagaw nito ang suklay sa aking kamay. Ako na, sabi nito at sinimulang suklayan ang buhok ni Vince at may kung ano itong kinuha sa bag. Wax lang pala. Naglagay ito ng konti sa kamay at ina-apply sa buhok ni Vince. Medyo tinaas niya ang harapan at binaba ang likod. Nagmukhang mushroom ang itsura ng buhok ni Vince. Napangiti naman ako sa kanila. Ang bata pa ng bibi ko, ang hank-hank na ng itsura. She's... Vince, mukhang magpapaiyak ka na madaming babae. Sabi naman ni Lester, kaya napatawa kaming lahat. Leche ka. Huwag mong pangarapin kasi. Unang-una katang tatadyakan pag naging playboy yan. Pinalakahan ko siya ng mata at marahang hinampas ang balikat. Don't worry, Mami. I won't do that. Napangiti naman ako sa sinabi niya at hindi napigilan ang aking sarili na yakapin siya. Uy, group hug. Sama ako dyan, sabi ni Lester at nakasali din sa yakapan namin. Kaya ang kinalabasan, mukha kaming pamilya. Anyway, I know how to speak Tagalog a little, sabi ni Vince at ngiting-ngiting humarap sa amin. Lester sat down beside me and crossed his legs. I just smiled at Vince at pinanood siya ng seryoso. Ako'y may ilega, asyong mataba, bantot ay mahaba, makinis ang mukha. At nula niya iyon. Ang mukha naming seryoso kanina ay napalitan ng hindi may pintang mukha hanggang sa napalitan ng masayang tawanan. Try more harder, dude, but good job. Nag-thumbs up pa si Lester kay Vince. Ako naman ay pumalakpak. Napakamot naman sa batok si Vince at saka lumapit sa amin. Mom, teach me how to speak Tagalog. Kasi my girlfriend told me that I should speak Tagalog. So it makes me more gwapo daw. Malaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Girlfriend, hindi pa pwede magsyota ang baby ko. Pero alam ko dadating din siya sa puntong iyon. Wow, big boy ka na nga, dude. May girlfriend ka na, ha? Pinat naman ni Vince yung ulo niya at napatingin sa aking gawi. Let's meet his girlfriend. Kinalabit ako ni Lester habang si Vince naman ay nakapapi eyes. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin pero dumiretsyong limanding yung kamay ko sa kanyang batok. Ouch! What did I do? Hinimas-himas pa nito ang batok na binatukan ko. Sira ulo ka talaga, sabi ko at tumayo na sa kama. Saka dinala si Vince palabas. Pagbaba namin ni Vince ay walang tao sa sala. Asang kaya sila? Napahawak naman ako sa sentido ko. Saka ko lamang naalaala na day off pala ng mga kasama sa bahay. At nasa business trip naman sila daddy at mami. Hey, let's go! Dinala kami ni Lester papasok sa sasakyan niya. Doon kami umupo sa passenger seat at kalong-kalong ko si Vince. Calvin's POV. Maaga talaga ako umalis sa opisina dahil pupunta ako sa bahay ni Lee. Muli ko sinulyapan ang mga litratong pinakuha ko sa hired private investigator. Wala na akong dapat pang patunayan. Vince is my son. I really feel obnoxious to them. They're being unfair. Hindi ko malang nalaman na may anak na pala ako. Inihinto ko ang kotse sa tapat ng bahay nila. Sakto naman, palabas ang kotse ni Lester kasama ang aking mag-ina. So, ako na lamang pala na pag-iiwanan. Kailangan ko rin ng anak ko. Pinaandar na nila ang kotse, kaya agad yung pinaharurot ng kotse. Saka ko sila inunahan. Tinapakan ko yung brake at tinarangan ang kanilang daraanan. Nakita ko namang lumabas si Lester. Kaya lumabas na din ako. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mata. Nice to see you again, my dear friend. Ngumisi ako sa kanya. Pero nanatili pa rin siyang gulat ang tingin sa akin. What the fuck is your problem? Sabi naman ito.
At mukhang ayaw ipahalata kina Lee na ako ang kanyang kausap at parehang harang nito sa mukha ko. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya, dahilan para siya ay ma-outbalance. Ako ang dapat nagtatanong niyan. What the fuck is your problem? Anong feeling? Maging ama sa anak ko. Nalaki ang kanyang mga matang tumingin sa akin. Pinunasan mo na niya ang dugo na galing sa pumutok niyang labi, saka tumayo. Ngumisi ito sa akin na nakakaloko. Well, best feeling dude. Anong oras man ay kaya kong makapatay ng tao sa sobrang galit ko. Hindi ko na kayang tiisin pa. Selena's POV. Bigla nag-drift ang sasakyan namin. Kaya agad ako napasigaw. Dahil akala ko may nabangga na kami. Napahiyaw si Lester at bumaba ng sasakyan. Bakit ba humarang yung kotse na yon? Anong problema? Nagulat kaming dalawa ni Vince na bigla na lang bumagsak si Lester. Kaya agad ako napatingin sa kanila. Si Vince naman ay biglang umiyak. Mom, he hurt Daddy, sabi ni Vince habang turo-turo yung lalaking sumusuntok. Calvin, confirmed, it's Calvin. Anong gagawin ko? I promised him na hindi naman yung magpapakita pa sa kanya. Pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Muli ko naramdaman ang kakaibang bilis ng tibok ng puso ko. Gusto ko siyang yakapin na mahigpit. Pero alam ko, hindi pwede. Napatawa ako na mahina. Buhay pa pala ang puso ko. Akala ko kasi, tuluyan ko itong nabalutan ng barcade pagdating sa kanya. Saka lang ako bumalik sa wisyo. Dahil biglang bumukas yung pinto at tumakbo palabas si Vince. Vince, no! Hiyaw ko at hinabol siya. Dumiretso siya kay Lester at agad itong niyakap. Napatingin naman ako sa gawin ni Calvin. Kitang-kita ko ang gulat at sakit sa kanyang mata. Bakit siya masasaktan? Hindi ba't siya ang may kagagawa nito?